Muli mga kapatid, mga kaibigan, mga tagapakinig at subaybay po ng ating online Bible study po. Tayo naman ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Ito po'y patungkol sa mga salita ng ating Panginoon na lubhang napakahalaga po na ating mga unawaan, ating matutukan po, sapagkat alam po natin na ang lahat ng bagay ay magiging maliwanag po lamang kung ito po ay ating kinukunan ng ating matibay na pinagbatayan. Walang iba po kung hindi ang mga salita ng ating Panginoon. Kaya muli po, hinihiling ko na atin namang ihanda ang ating mga notebook, ballpen, at syempre po, huwag niyong kalimutan, napakahalaga po ng banal na kasulatan po. Kaya muli ating kagalakan po na ipagpapatuloy itong ating pag-aaral patungkol po sa ating sinimulan, mga kapatid. Kaya ngayong hapon po, ako'y nagpapasalamat. Medyo maaga po tayo dahil medyo mas okay pa po yung ating internet connection sa ganitong oras dahil pag lumalalim po ang gabi, lumalabo din po yung ating internet connection. Kaya salamat sa Panginoon sa pagkakataon na Kanyang binigay sa atin. Ngayong gabi muli, akin pong pinapasalamatan ang lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig at mga kapatiran na nagpapatuloy kayong nandiriyan upang ating tangkilikin ang mga turo at aral patungkol sa salita ng ating Panginoon. At meron na tayong mga kapatiran na nag-aabang na talaga, handang-handa na sila na makinig ng ating mga pangangaral po. Kasama na po natin ngayon si Brother Gabriel Muwanag Mamusog po. Amen. Kasama na natin siya na siya ngayon ay nanonood po ng ating online Bible study. Magandang hapon sa iyo, Brother Gabriel. At syempre, sa buong pamilya mo. Amen. Ganon din sa kay Sister Rose Fabian, ang isa sa ating laging sumusubaybay, ang aking sister-in-law na nagtatrabaho sa labas ng bansa. Siya po'y nasa Singapore, kay Sister Rose Fabian. At sinabi niya po rito, maayong hapon dera sa inyo, Pastor. Maayong hapon man, Sister Rose. Naway na sa mabuti kang kalagayan ngayon at handa na rin na manood at makinig ng pangangaral ng mga salita ng Panginoon. Ganon din sa kay Brother June Hugos. Brother June, magandang hapon sa iyo diyan at naway handa ka na rin na makinig ng ating mga turo at aral. Amen. Kasama din natin ngayon si Brother Gilbert Valencia. Amen. Brother Gilbert, maayong hapon sa inyo hadiha o ginaot ang kamot sa Ginoo magpadayon sa pag-amping ninyo diha. No, amen. Praise God. Kasama na kay Brother Jun Hugos din, no, ang aming laging prayer, ingatan kayo diyan na nasa mabuti kayong kalagayan. Amen. Ganon din kasama natin si Junril Tiad Anastasio. Amen. Magandang hapon sa inyo diyan, sa Tiad family and Anastasio family. May the Lord will continue to bless you. Amen. Praise God. And likewise, sa kay Cheng Pedregosa. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon, kasama na ng buong pamilya ninyo, ang pamilyang Pedregosa. No, Sister Cheng, magandang hapon sa inyo diyan. Amen. Si Brother June Hugos ay nag-greet din, nagsabing good PM Pastor and God bless. God bless din, Brother June. Kaya mga kapatid, ngayong gabi ay araw na kung saan gusto nating ipangaral muli, no, ang mga katotohanan na ating sinimulan na dapat ay maging malinaw sa ating mga isipan upang sa pagyakap natin ay hindi tayo magkamaling yakapin ang mga turo at aral at ang kailangan po yakapin natin yung tinatawag na buong katotohanan, mga kapatid. Praise God.
Kaya ngayong hapon po, amen, minsan napapasal ako dahil nakasanayan ko kasi gabi na mangaral. Subalit this time, binago natin yung oras. Yan po ay sa kakayanan po ng tinatawag na malakas na dating ng ating internet. Amen. At itong oras na ito talagang inaasahan ko na sana hindi na maputol-putol. No, kanina pagsimula ko po biglang nag-stop tayo at ngayon magpapatuloy naman tayo. Ganon din sa kay Sister Zenitha Pedriña Shitan at sa buong pamilya ninyo at sa iyong mahal na asawa kay Pastor Shitan. God bless din. Kasama din natin Pastor Art Aquesta. Amen. God bless Pastor Art Aquesta at sa buong pamilya mo. Amen. Ganon din, no, Brother June. Talaga, marunong ka na talaga mag-praise the Lord, mag-praise God. Wow! Iyan ang ikinatutuwa at ikinagagalak ng Panginoon. Kasama din po natin ngayong hapon po si Pastor June Matinaw. Amen! Naway kayo po ay pagpalain ng Panginoon at sa lahat po ng ating mga kapatiran na nangakikinig sa ating mga gagawing pagtuturo at aral po. Ito'y part 5 na po na gusto nating talakayin hanggang matapos po ang mga aral na ito dahil lubhang napakahalaga po mga kapatid. Amen. Kaya tayo po ay magsisimula mga kapatid at hinihiling ko rin po na ating ihanda ang ating mga sarili. Muli, pinahaalahanan ko po kayo, ihanda ang inyong mga banal na kasulatan at syempre ang inyong mga notebook at ballpen din po. Amen. Praise God. Marami na ngayon ang nagsisimulan ng manood sa atin at makinig kay Brother Lemuel Mahadukon Kaminadi. Amen. Magandang hapon sa inyo diyan, Brother Lemuel. At naway kung nandiyan ka sa bahay ninyo, parating din ang aking greeting sa iyong mga magulang. Amen. Kung saan ka nanduroon, sa mga kasamahan mo diyan, magandang hapon sa inyo. Amen. Ganon din kay Sister Joy A. Pili Pabuaya. Amen. Magandang hapon sa inyo diyan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Wow, ang daming nagsiliparang mga pula-pulang puso. Amen. Talagang nakaka-inspire kayo na habang kayo ay nanonood, nakikinig, meron kayong ginagawang response na nakakapataba talaga ng puso at nakaka-inspire ang inyong ginagawa upang magpatuloy tayong mangaral. Amen. Ganun din sa Minahal Tanding Rodriguez, magandang hapon sa inyo diyan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sabi ni Brother Lemuel Mahadukon Kaminadi, kami po ay nanonood from Cannery Site, Polomolok South, Cotabato. God bless, Pastor. God bless din sa inyo. Amen. Kasama na kay Sister Joy Pili Pabuaya, no? Amen. Amen. Nanonood din sa atin ngayon. Naway sa inyong panonood at pakikinig at pagsubaybay, marami kayong mapupulot na mga kabutihan at aral na ito po'y magbibigay sa atin ng kalakasan at higit pang yakapin natin ang buong katotohanan. Amen. Kaya ngayong hapon po magsisimula tayo, magpapakinig muna tayo saglit lang ng ating introduction signage po ng ating program, mga kapatid. Amen. Amen. Ito po yung ating signage ng ating intro sa ating programa, sa ating Bible study online, mga kapatid. Tingnan ninyo at pakinggan po ninyo ang ating signage intro. Amen. Katarungan, katotohanan, pagbabago at kapayapaan. Yan ang sigaw at bukang bibig ng mamamayan. Paano? Marami ang nag-aakala at umaasa na ang kanilang pinagkakatiwalaan at inaasahang relihiyon ang siyang magbibigay sa kanila ng kasagutan at kaligtasan. Subalit ayon po sa banal na kasulatan, Roma 1:16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita, sapagkat siyang makapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Malinaw po ang mabuting balita, siyang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Kaya tayo na't pakinggan ang pangangaral ng The Whole Gospel to the Whole World. Narito ang ating mangangaral.
Amen. Praise God. Muli mga minamahal, mga kapatid, mga kaibigan, tayo'y magpapatuloy na naman sa ating pag-aaral patungkol po sa mga bagay na dapat ay ating malaman at alamin din po, mga kapatid. Amen. Kaya bago po ako magpapatuloy ng aking mga pagtuturo, nais ko munang muli I want to greet this following viewers of mine na lagi sila talaga, no? Hindi nila ako iniiwan sa panahon ng pangangaral. Amen. Praise God. Sister Min Nahal Tanding Rodriguez nagsabing magandang hapon po, Pastor. God bless you. Ganun din sa inyo, ha? Amen. God bless you din po. At kay Suon Luz Parcon sa Lake Lahit. Amen. Maayong hapon sa inyo dira, Suon Luz, ipaabot man ang akong pagpaabot sang akon nga pagpanamyaw sa kay Suon Jose, kag sa bugos mong pamilya, kabay ang Ginoo magatipi kag magabantay gid sa inyo sa tanan nga adlaw kag panahon. God bless you there. And likewise to Sister Merlin Valiente, amen, praise God. God bless you there sa buong pamilya Valiente at syempre din, no, sa lahat ng ating mga kapatiran diyan. God bless you all. Kaya ngayong hapon, mga kapatid, ito na, magsisimula tayo sa ating panglimang bahagi na po ng ating pag-aaral. Ito po ay patungkol sa ating sinasaliksik po na ito'y mula sa banal na kasulatan at ganun din sa mga referensya, mga kapatid. Kaya ngayong gabi, o ngayong hapon tayo'y magpapatuloy at sa mga referensyang binabasa natin, binanggit natin sa inyo, at syempre doon din sa mga referensyang mga paliwanag, deklarasyon or declaration of some theologians na nagtuturo po ng yung Trinity doctrine po. Amen. Para sa ganun ay huwag nating sabihin bias tayo. Kaya gusto ko pong magturo, mangaral po sa inyo na both side ay ating pinag-aaralan ang mga declaration. At upang sa ganoon, mga kapatid, ay walang sasama ng loob. No? Kaya mas mabuti yung fair tayo, balanced tayo, both side ay ating malaman at maunawaan. Inuulit ko lagi kong sinasabi. Ako po ay nangangaral ngayon, hindi ko po layunin na saktan ang damdamin ng sinumang nakikinig ngayon o nanonood sa ating online Bible study. Hindi ko po layunin. Ang totoo po ang aking layunin dahil nais ko po na malaman mo rin itong mga bagay na minsan ay tinangkili ko rin at inakala kong tama, subalit ng bandang huli ng aking maunawaan, ako'y nagpapasalamat na may mga taong ginamit ang Diyos upang maunawaan ko ang mga bagay na katotohanan talaga. Kaya dahil ito po'y natanggap ko, dahil may nagbahagi sa akin, ay aking naunawaan ito. Ganon din ang aking layunin. Ibahagi ang buong katotohanan dahil alam ko po, pag ito'y naibahagi, alam ko rin na maraming taong katulad ko na naghahanap ng buong katotohanan. Dahil yan lamang po ang ating pinagbabatayan upang matiyak ang ating kaligtasan. Kaya ito na po tayo, magsisimula na tayo sa ating presentation, mga kaibigan. Amen. Dito na po tayo sa ating presentation sa isang subject po na ating pinag-aaralan, mga kapatid. Amen. Na nais nating maunawaan po ito ng lahat, mga kapatid. Ito na yung mga bagay na gusto nating maunawaan sa nakaraan. Yan po yung presentation ng last natin na subject na pinag-aralan. At ngayong gabi po, mga kaibigan, ngayong hapon po, magpapatuloy tayo sa subject po na aking pinakikita ngayon sa ating presentation. Ito po yun, mga kapatid, pakinggan ninyo, tutukan nyo ng maigi na ang ating subject po ay the Trinity, truth or
mystery. Ito po ay nasa limang bahagi na po tayo. No, part 5 na po tayo, mga kapatid. Kaya gusto kong tutukan nyo ng maigi ito, at kung maaari i-save nyo itong video, at upang inyong suriin ng maigi, at yung mga binibigay kong mga referensya na sinulat ng mga writers po, lalo-lalo na ng mga theologians, na dati kong kasamahan na nagtuturo ng doktrina po na tinatawag Doctrine of the Trinity. Hindi po ito biro, ito po ito totoo, at may pinagbatayan tayo, may mga libro na pinagkunan natin, dahil ito rin yung mga libro noon na niyakap ko at tinangkili ko. Subalit, nung aking sinuri ng mabuti, mga kapatid, dahil may taong nagbahagi sa akin na siyang naging dahilan na ako ay magsimulang magsuri ng maigi upang maunawaan ko po ang buong katotohanan. Ito na po tayo. Ito isang katanungan po na noon ay naging katanungan ko rin kasi akala ko ito yung batayan. Na pag marami, ito na talagang totoo. No pag marami. Subalit, hindi pala lahat na paramihan. Ang katotohanan po ay hindi paramihan. Ang katotohanan po ay padalisay na aral at turo. Ang katotohanan po ay pag ito ay nakasulat sa Biblia at supported by the scriptures, then ito yung katotohanan. Hindi po porke sabihin natin na marami kami, ito ng katotohanan. Hindi po yan ang totoong batayan, mga kaibigan. Ang totoong batayan po ay scriptural ang ating foundation. Kaya tingnan ninyo mga kaibigan, ito po yung isa sa mga katanungan po na nais nating itanong din po at dalhin sa inyong isipan. Why does the doctrine of the Trinity spread almost all nations? Yan po yung katanungan. Bakit nga po ba talaga na itong doktrina at turo po ng tinatawag na Doctrine of the Trinity ay nagkalat halos po lahat ng bansa? Bakit? Kasi hindi naman po talaga lahat. Almost ang ginamit nating katanungan dito. Halos. Bakit po nangyari ito? Bakit nagkalat ng ganito kadami, mga kaibigan? Bakit naglipana itong doktrina? Halos po sa maraming bansa. Bakit po, mga kapatid? Ano nga po bang dahilan? Meron pong totoong kadahilanan po. At iyan po yung gusto kong malaman ng lahat upang sa ganoon ay hindi po natin gamitin batayan na marami at kumalat ng maigi. Kung hindi, mga kapatid, may dahilan pala kung bakit. Ano ang dahilan, Pastor Velez? Tingnan ninyo, anong dahilan? Because of what had happened in the past. Ang dahilan pala kung bakit ito'y kumalat halos sa marami, halos sa lahat ng bansa, halos. Hindi naman lahat ng bansa ay tumangkilik nito, mga kapatid. Hindi lahat. Subalit, halos. Bakit po? Because of what had happened in the past. Dahil sa kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ano nga ba talaga ang nangyari nung nakaraan? Kung bakit po na ganito ang naging dahilan na halos lahat ng bansa ay narating at tinanggap ang doktrina po ng Trinity. Ito po yung mahalaga. So ito po, mga kapatid, gusto kong ituro sa inyo. Number 1 po, ayon sa isang libro na pinamagatang The Trinity Doctrine Used for Evil.
Tingnan po ninyo ha. Ibibigay ko rin sa inyo yung eyewitness po nito. No, ibibigay ko ang kanyang pangalan, yung eyewitness. Siya talaga ang nakasaksi nito sa panahong yaon. Ano pong nangyari? An eyewitness account. Ito po hindi sabi-sabi. Ito po hindi chismis, sapagkat ito po'y nangyari at merong tao noon na nasaksihan niya ito sa kanilang panahon nung siya'y buhay pa. Siya po ang naging eyewitness at dahil diyan sa kanyang nakita, sinulat niya po ito, mga kaibigan. Michael Servetus Villanovanos. Ito yung tao na unang naging biktima, burned at stake for rejecting the Trinity doctrine. Noong 27th of October, 1553 po. Ito po yun ha. Mayroong eyewitness na nakita niya na may isang taong sinunog nung ni-reject ang doktrina ng Trinity. In the person of Michael Servetus Villanovanos. Sinunog po siya ng buhay, mga kapatid, dahil ayaw niyang tanggapin. He reject this doctrine, the doctrine of the Trinity. It was happened noong October 27, 1553 po. Ito po yung nakasulat na nakasaksi nito at nag-describe nito, walang iba kung hindi si Sir William Osler. Siya po, the execution scene as described by Sir William Osler. Yan po yung nakalagay. Ito po yun. Ito po yung picture na na-record po doon at ito po'y nasulat doon sa isang libro na kanyang ginawa. The church burned men at the stake for refusing to accept the Trinity. Yan po yung isang dahilan. Kaya nga po ito'y kumalat halos sa marami lahat ng nasyon, bansa. Dahil po, pag noong panahon, pag hindi mo po tanggapin yan, itong aral na ito, papatayin ka, susunugin ka. Yan po yung dahilan. Kaya siyempre, natakot ang mga tao dahil pag hindi tanggapin, susunugin kang buhay. So ano bang magagawa ng tao? Lalong-lalo na yung hindi pa alam ang buong katotohanan, anong gagawin nila? Baka masunog tayo, tanggapin na lang natin ito. Yan po ang dahilan. Kaya simula noong kumalat ito halos sa lahat ng mga bansa. To enforce the decision about the Trinity of the Council of Nicaea, Constantine commanded with the death penalty for disobedience. Yan po yun, mga kaibigan. Ano daw, sino ang nag-command nito? Si Constantine. Anong ginawa ni Constantine na siya'y presente noong 325 AD, noong gumawa ng Council of Nicaea? Dahil presente itong si Constantine, nag-utos kaagad na sinabi niya na ang sinuman na hindi tatanggap ng doktrinang ito ay, ang penalty nito ay kamatayan. Tingnan ninyo mga kapatid, kamatayan. Kung suwayin itong uri ng aral. Ito po ay A History of Christianity, Volume 1, 1997. Tingnan po ninyo ha. Volume 1, 1997. Yan po yung nakarecord doon. Kaya kung gusto nyo malaman ito po yung tinatawag na librong ating hanapin. A History of Christianity, Volume 1, 1997 po, mga kaibigan. By Kenneth Scott Latourette. Yan po yung nag-declare nito. Yan po yung isa sa mga nag-declare
nitong librong ito, mga kaibigan. Patuloy tayo. The day was to come when the Nicene party won out completely, and then the emperors who wish to prevent any more such quarrels decreed that one who denied the Trinity should be put to death. Kaya yan po yung mga kaibigan. Ayan, binigay po natin sa inyo ang reference po na dapat ay maunawaan, dapat ay malaman, dahil mahirap kasi po na magbigay lang sa inyo ng isang deklarasyon na hindi po ito na bigyan ng tinatawag na reference. Kaya ito po yun, mga kaibigan. Anong sinabi niya rito? Saan po natin ito mababasa? Sa The Church of Our Fathers, 1950, page 46. Diyan po yun nakasulat, mga kapatid. Maaari magtanong kayo, Pastor Veles, ilang beses nang nangaral ka nito, kaunti lang yata yung ginamit mong sitas. Alam ko rin yan. Dahil siyempre, nandito pa tayo sa tinatawag bahagi po na nasa side pa po tayo ng Doctrine of the Trinity. Dahil ito na nga po, sinabi ko sa inyo, tinanggap din po ng mga theologian at writers po. Theologian and writers ng book na ating pinagbatayan nitong mga Trinity, tinatawag theologians, tinanggap nila na ito'y hindi daw yung kanilang doctrine, yung terminology at yung kanilang mga aral at turo ay hindi talaga masumpungang malinaw na kinuna nila ng batayan ng Biblia. Sabi nga nila, walang liwanag ito. Yan ang sabi nila. Kung naalala ninyo sa mga previous na ating binanggit, dahil po sa kanilang mga writings doon, hindi po ito sariling bintang ang ginawa ko. Binasa ko po yung mga libro nila. Kaya dahil po doon, kung na-save ninyo yung mga video, suriin ninyo sa kanilang libro natin yan binasa. Kaya siyempre, dahil nasa site pa tayo na kung totoo ba talaga itong Trinity, saan nagmula, para maunawaan natin kung saan nagmula. Mahirap kasi shortcut natin, maraming hindi maniwala, maraming nagsabi na bintang-bintang lang. Ayaw natin ng mangaral at magturo na puro bintang lang. Ang gusto natin ay meron tayong pinagbatayan. Kaya nandito na po tayo, ating sinusuri po. At ang ating pinagbabatayan po ay ang mga referensya galing po sa kanila. Kaya pagkatapos po nito, tingnan ninyo mamaya, ang dami na nating mga sitas ipakita kasi ito'y tinatawag na presentation na galing sa kanila. And after that, atin namang sasagutin ito, atin namang bibigyan ng linaw patungkol sa Biblia kung tama ba yung kanilang mga aral ngayon. Okay? Magpatuloy tayo. Mga kaibigan, the doctrine that Jesus Christ, the Son of God, was God the Son, was decreed by the worldly and ecclesiastical powers. Yan po yung totoo, mga kaibigan. Men were forced to accept it at the point of sword or else. Thus, the error of the Trinity was propounded to the end that ultimately people believed it to be the truth. Yan po yung mangyari. Kaya, para po na wala nang ibang gawin ng tao, para tanggapin na lang talaga itong doktrina, so by force ginagamit po ito. Natanggapin ito, papiliin ka, saan ang gusto mo, tanggapin mo ito, o ang gusto mo espada. Maring pugutan ka ng liig, maring patayin ka, o doon sa isang gawain naman, susunugin kang buhay. Kaya nga, dahil sa takot ng tao, dahil yan ang ginawa, ang mangyayari po ay tanggapin na lang para mabuhay. Yan po yun. At hanggang dumating ang panahon na itong formulated doctrine na ito, dahil marami nang tumanggap, inakala na nilang katotohanan ito. Kaya, ginawa na nila, pinaniwalaan nila ito talaga ang katotohanan.
Subalit kung alam lang natin na yung ating mga matatanda noon, yung ating mga ninuno noon, yung ating mga tinatawag nating mga ninuno noon na nagsikap na sana ay hindi ito yakapin, subalit nakataya ang kanilang mga buhay, alam natin, may pinagdaanan sila. Ngayon, nakita natin, doon sa mga libro na hindi talaga matago, meron ngang nasunog, namatay, buhay siya, pero ang kanyang ginawa, nanindigan siya, hindi ko kayang tanggapin ang mga turong ito dahil ito ay hindi biblical. At alam niya, syempre, sa siya'y nabubuhay pa sa kanilang panahon, marami siyang alam. Pinatay po, sinunog na buhay. Kaya yung ibang hindi nakakaalam, dahil sa pangyayari hanggang namatay na po yung ating mga matatanda, na meron pa sanang counting alam, laban po sa tinatawag na doktrinang ito, nung sila'y namatay na. Ang mga bagong sibol na mga kabataan, hindi na nila alam talaga kung ano yung katotohanan. Niyakap, at ito na nangyari ngayon, marami na ang naniwala na ito ay katotohanan. Yan po yung history po nito, mga kaibigan. The early Trinitarians, however, yan sinabi niya po rito. Anong sabi niya? The early Trinitarians, however, did not at first think of applying the idea to their own faith. Noon, hindi na nila inisip na ito'y, sige, isama na natin, i-apply natin sa ating pananampalataya. They paid their devotion to God the Father and to Jesus Christ, the Son of God. And they recognized the mysterious and undefined existence of the Holy Spirit. But there was no thought of these three being an actual Trinity. Wala yan noon. Subalit nagsimula ng magsibol at ngayon, ito na nga ang tinanggap, yung doktrina na co-equal and united in one. Yan po yung kanilang tinatawag. Kaya pag tinanong mo ilan ang Diyos, ang sagot po ay isa. Subalit yung kanilang isang tinatawag po ay tinawag nilang compound unity. Yung pinag-isa po. Ano naman ang pinagbatayan ng aking maalala yung aming ginagawa noon kasama na ng aking makasamahan? Pagtanungin mo ilan ng Diyos, ang sagot namin ng isa. Pagkatapos, sabi bakit mayroon pang Ama, may Anak, may Espiritu Santo? Merong Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Siyempre, ang sagot namin noon, compound unity, yan, ang tawag isa. Ang gagamitin namin kaagad example, ito yun. Number one, katulad ba ng mga asawa, yan yung isa sa mga matibay na ginagamit na example. Anong sasabihin? Katulad ng mag-asawa ba, nang sabi ng Biblia, sila ay naging isa. Pero ang tanong, isa ba talaga? Hindi, dalawa sila. Ito yung compound unity. Ito yung uri ng sinabi nila na isa. Tinawag nilang compound unity. Katulad ng mag-asawa. Subalit, nung ako'y nakaharap doon sa isang, sabihin na nga natin, kasi, ewan ko bakit hindi pinapalabas sa YouTube yung debate namin eh. Yung debate namin. Nitong isang magaling daw at mahusay na magdebate. Meron pang ang programa yan sa TV. No, nagkaharap kami sa Maynila. Mga kaibigan, anong sabi niya na ang kanilang paniwala ay ang Diyos daw ay katulad ng Ama daw at ang Anak ay katulad ng mag-asawa. Kaya sabi niya, isa pero dalawa sila. Nung tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, dahil ang sinabi mo na ang Ama at Anak ay isa katulad ng mag-asawa, nung aking pinaliwanag sa kanya, nung tinanong ko siya, mga kaibigan, ay nataranta, hindi masagot ang tama. Dahil sabi ko sa kanya, ayon sa iyong paliwanag, Mister, hindi ko po babanggitin yung pangalan, subalit pag
gusto nyo pong malaman kung sino yung nakaharap ko, i-chat nyo lang po ako at bibigay ko sa inyo ang kasagutan. Ang ipinagtataka ko lamang po ay walang video. Wala po, yung kasama ko lang sa debate, yung kasama ko si Pastor Willie Mahadukon, yun lang ang kanyang pinapakita lagi sa YouTube. Pero yung bahagi na, kasi first time lang naman yun. Yung debate ni Pastor Willie Mahadukon, kasi kalaban na yung kalaban namin. First stand lang yun. Yung second stand at last stand, kaming dalawa na po ang nagkaharap noon ng isang taong yan. Yung taong iyan na nagmamalaki na magaling. No, magaling. Pero anong magaling? Hindi nga makasagot. Pinagtawanan nga siya Mga kaibigan, merong video yan pero hindi kami bibigyan. Anong sabi ko sa kanya? Sabi ko sa kanya, sabi mo na ang pagkaisa ng ama't anak katulad ng mag-asawa. Ngayon ang sabi ko sa kanya, ganito yun. Sabi ko, ikaw, dahil ikaw ay wala pang asawa, kung darating ang panahon makapag-asawa na, ang tanong ko ay ganito, kung may asawa ka na, biglang sinabi ko nga sa kanya, nangyari nga na-disgrasya, nakapag-asawa ka. Ngayon, pag uwi mo sa inyo, may asawa ka na, tatanungin ka ng papa mo, napalitaan ko, ganito, nakapag-asawa ka na. At sabihin ng tatay mo, sana yung asawa mo, gusto kong makita. Sabi ko, pwede mo bang sabihin sa papa mo, papa, ang nakakita sa akin ay nakakita sa aking asawa. Pwede mo bang sabihin yan? Dahil yung sinabi mo si Kristo ang may isa katulad ng mag-asawa, pwede mo bang sabihin yan? Di pagtatawanan ka, di ba, nung ginamit ko yung katanungan sa iyo, pinagtawanan ka rin. Dahil mahirap mong sagutin, na pwede mong sabihin yung, Papa, yung nakakita sa akin ay nakakita din sa aking asawa. Hindi mo pwedeng gamitin na yung sinabi ni Kristo, I and my Father are one, gagamitin mong example sa mag-asawa. Dahil si Kristo, nung tinanong nga siya, anong sabi niya? Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Sabi niya, kaya yun ang sabi ng Panginoon, hindi mo pwedeng gamitin yan. Dahil ang sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay isa. Subalit, ang doktrinang tinuturo namin noon sa Trinity, si Kristo at ang Ama ay nagkaisa. Hindi po nagkaisa. Hindi po united, kung hindi isa. Isa pong isa. Pangalawang ginagamit nila, yung isa daw, katulad ng isang dosena. Tingnan mo, isa nga, pero 12. Hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun ang Diyos, isang dosena. Hindi ganun. Ang Diyos ay isang isa, hindi isang dosena. Kaya po sa doktrina noon na aking tinuturo, sa Trinity, merong tinatawag co-equal and united in one. Dito na po, mga kapatid, simulan na natin. Suriin ang Biblia. Tama ba ang turo at aral na ang Diyos ay may co-equal? Magkapareha sila? Tinanggap ba ng Diyos itong allegation? Itong allegation na merong co-equal sa Diyos? Totoo ba ang turo at aral ng Trinity that there are three distinct, separated persons in one God, at lahat sila'y co-equal in power, in wisdom, in everything? Totoo po ba yan, mga kaibigan? Pakinggan po ninyo at tignan ninyo. Maghahanap tayo ng patotoo ngayon. Gagamit tayo, mga kapatid, subalit gusto kong maunawaan nyo ito. Ito po yun. The term co-equal could not possibly apply to the Father, Son, and Holy Ghost. After examining the scripture, co-equal means just what it says. Pag sinabi mong co-equal, kung anong sinabi, kahulugan nito, kung anong sinabi niya. Anong sinabi niya? Equal in everything. Nang ibig sabihin, kung co-equal sila, itong mangyayari. One person of the Trinity is not in any detail greater or less than another person of the Trinity. Pag sinabi mong co-equal, ibig sabihin, wala talagang nahihigit sa kanila. Ibig sabihin, kung alam ng isa, alam ng tatlo, ng dalawa.
Tatlo sila dapat nakakaalam. At pag ito po'y co-equal, ibig sabihin, walang hihigit sa kanila. Pantay yan. Kaya ngayon sinabi ko nga, dito sa librong sinulat ko po, nilagay ko, ito po, na pag sinabing co-equal, it means just what it says. Equal in everything. Nang ibig sabihin, that one person of the Trinity is not in any detail greater or less than another person of the Trinity. Ngayon ang tanong ko, what does the Scripture prove? Ano ba talagang sinalita ng banal na kasulatan? Tignan ninyo, i-record nyo na, magbibigay tayo ng sita sa Biblia. Isaiah 40:25. Nakasulat ayon sa King James Version. To whom then will ye liken me? Malinaw ang katanungan. Sabi ng Diyos, ang Diyos na nagtanong ha? Ang Diyos ang nagtanong. To whom then will ye liken me? Kanino niyo ako? Sabi niya, ihalin tulad na kami ay magkapareha. Or shall I be equal? Saith the Holy One. Yan ang tanong ng Diyos eh. Kanino niyo ako? Sabi niya, ihalin tulad. Kanino niyo ako? Na sabihin kami magkapareha. Yan ang tanong ng Diyos. Kanino? Sino nagsalita niyan? Yung Holy One, not Holy Three. Tignan ninyo. Yung doktrinang Holy Three, wala po sa Bible yan. Ang meron po sa Bible ay Holy One. Yan po yan, mga kapatid. Kaya pag naniwala ka sa Holy Three, labas ka na sa Biblia. Saan ka ngayon sumunod? Saan ka ngayon kumuha ng pinagbatayan mo? According sa libro na ating binabasang reference po, yan ay kinuha mo lamang, kinopya mo sa original, sa origin ng doctrine na ito, galing sa Babylonia at galing sa Ehipto po. Sila ang naniniwala sa Trinity. Kaya nga po, nung araw po ni Elijah, alam nyo ba, nagalit itong isang hari na nakapag-asawa po ng isang babaeng hindi naniniwala sa totoong Diyos, saka itong si Jezebel. Dahil si Jezebel ay may tinatangkilik po siyang kaniyang mga Diyos. Yan po yung kanyang paniwala, Trinity po. Yung ating pinakitang picture noong nakaraang programa natin online Bible study, iyan po yung kinikilalang Diyos ni Jezebel. Tatlo po. Kaya ang nangyari, mga kapatid, nagalit siya. Dahil yung kanyang mga bulaang propeta, yung 400 prophet po ni Baal, yung kanyang Diyos, isa sa kanyang Diyos po. Amen? Yung 400 na propeta, bulaang propeta ni Baal, pinatay po. Kasama na rin ng mga 450 na bulaang propeta din ni Jezebel na sa kanyang kinikilalang mga groups, yung kanyang mga santos, yung kanyang mga kinikilalang mga Diyos-Diyosan niya. Naubos po yun, pinatay. Nagalit siya. At ang nangyari, gusto niyang patayin si Elijah. Yan po yung totoo, mga kapatid. Dahil sa original po, meron ng nangangaral po ng tinatawag Trinity, pero ito po hindi galing sa Diyos. Hindi po yan galing sa Diyos. Galing po yan sa bansang mga kalaban po ng bansa ng kinikilalang sa Panginoon. Galit ang Diyos sa ganoong uri ng mga tao. Kaya kalaban ng Diyos yung mga bansang yun dahil sa kanilang mga kinikilalang mga Diyos. Yan ang totoo, mga kapatid. Kaya itong sabi ng Diyos, Holy One lang. Itong Holy Three, hindi po yan galing sa Bible. Galing po yan sa Babylonia at Ehipto po. Diyan nagmula ang Holy Three. Pero sa Bible, malinaw ang sabi ng Biblia, Diyos mismo nagsalita nito. Sabi ng Bible, saith the Holy One.
Kaya napakalinaw po. Anong sabi ng Panginoon? Kanino nyo ako halintulad? Kanino nyo sabihin na may co-equal? Hindi sang-ayon ng Diyos diyan. Isaiah 46:5. Tingnan po ninyo. To whom will you liken me and make me equal and compare me that we may be like? Yan ang tanong ng Diyos. Kanino? Kanino ba? Nagtanong ang Panginoon, kanino? Dahil alam ng Diyos, wala na siyang kasama. Wala na siyang equal, wala nang co-equal. Alam ng Diyos na meron lamang Holy One, hindi Holy Three. Tignan ninyo. Kaya nga, pag tangkilikin mo yung Holy Three, hindi ka ba nangingilabutan ng balahibo mo na ang sabi ng Diyos, Holy One? At ikaw naman, tuwang-tuwa kang yakapin na sabihin merong Holy Three. Sa bagay, hindi ko kayo masisi, mga kaibigan. Dahil matagal ng panahon, yan ang itinuro sa inyo at naging part na rin ng isipan ninyo at naging bahagi ng mind settings ninyo. Dahil sa tagal ba naman ng panahon. Subalit, hindi pa huli ang lahat, mga kaibigan. Pwede nating baguhin ang mind settings natin at palitan natin ng katotohanan at biblical po. Hindi yung mga aral at turo na kumuha tayo ng isang doktrina, copy-paste, kinopya natin sa mga turo at aral ng mga bansang kalaban ng bansa ng bayan ng Diyos. Alam nyo ba? At pagkatapos ay niyakap ito nila. Kaya nga mga kaibigan, hindi pa huli ang lahat sa atin. Kasi itong aral na Holy Three, wala talaga sa Biblia. Kung duda kayo, sige, suriin nyo nga ang Biblia. Pag meron kayong mabasa na merong declaration na sinabi talaga Holy Three, pag sinabi, then, meron kayong reward sa akin. Pero pag binasa mo lang Holy, 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 yung pag sinabing ganun, hindi ibig sabihin na pag inulit-ulit katatlo ay Trinity na yan. Hindi po. May kahulugan po yan. Pwede niyang sabihin na holy, yung unang holy address niya, holy ako noon, holy ako at this present, holy at mananatili akong holy kahit na sa darating. Pwedeng gamitin ng Diyos yan. Pero hindi ibig sabihin Trinity na kaagad na meron tatlong persona. Wala po. Kahit na nga salitang persona, word person. No persons. Wala kang mabasa sa Bible na merong word persons. Meron person lang. Di ba binasa natin yung nakarang programa natin? Person. Isa lang, singular, hindi plural. Ganon din sa holy. Singular, holy, one ang sinabi ng Biblia. At nagtanong pa ang Diyos, kanino niyo ako na ihalin tulad? At kanino niyo ako na ikumpara na kami ay pareha o magkapareha o equal kami? Hindi talaga yan layunin ng Diyos, mga kaibigan. Sa Amplified Bible Translation, Isaiah 40:25, to whom then will ye liken me, that I should be equal to Him, says the Holy One. Kanino? Nagtanong ng Diyos. Meron ba kayong ikumpara para sa akin na ako'y meron pang kapareha, meron akong twin or may triplets na magkapareha kami? Sabi ng Diyos, sabi niya, ang nagsalita ito, sabi niya, ay nag-iisa lamang ng Israel, the Holy One. Tingnan ninyo mga kaibigan, Isaiah 46:5, Amplified Bible. To whom will you liken me and make me equal and compare me that we may be alike? Yan ang sinabi niya. Kanino ba? Kanino talaga? Yung reference pa, chain reference, Isaiah 40, verses 18 and 20. Kasi binasa natin kanina, verse 25 na nga tayo eh. Kaya doon sa verses 18 and 20 ng Isaiah 40, sulat nyo ito at basahin nyo sa inyong Biblia. Ano pa? Almost all of the epistles of Paul and the general epistles opened by introducing
the Father and the Son. Tingnan ninyo, but never the Holy Ghost. Sa mga writing, sa mga epistle ni Paul, ang kanyang introduction, nababanggit niya Father and the Son, subalit hindi niya nabanggit ang Holy Ghost. Bakit naman? Bakit pinuna mo ito, Pastor Veles? Dahil ito po, if the great Apostle Paul had believed in three co-equal persons, surely, he would have been careful not to offend person number 3 by leaving him out of his introduction. Di ba, hindi nyo ba napansin yan? Na kung totoong merong 3 co-equal persons, maging careful si Paul na sa kanyang greetings, dapat hindi ko kalimutan itong person number 3, isama ko na sa aking introduction, baka ma-offend sa akin ito. Baka magalit sa akin ito. Kasi co-equal silang tatlo eh. Kaya pag mag-greeting, meron akong greetings na gagawin o introduction. Dapat kumpletuhin ko na, isama ko na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Eh kung totoong merong tatlo, ginagamit ito minsan namin. Bakit namin? Bakit sinabi kong namin? Kasama ako na, natuturo eh, na merong tatlo. Minsan ginagamit ko ito eh. Na isang batayan, o tingnan niyo dito, may ama at may anak. Di ba tatlo? Yan ang sabi ko sa aking mga patotoo noon. Eh hindi talaga yan tatlo. Ginamit niya lang yung Father and Son ditong binanggit niya dahil meron siyang nais iparating. Hindi niya ibig ituro na may tatlo kasi never si Paul nagsabi na may tatlong persona, never. Sige, saliksikin ninyo, halughugin ninyo ang Biblia ninyo, tignan ninyo. Meron bang pinaliwanag si Paul na may Holy Three? May tatlong persona? Meron bang nakasulat na sinabi ni Paul na merong 3 persons? Wala po. Ginagamit niya ng address yung Father and Son na ginamit niya dahil mga kaibigan sa kanyang mga introduction, sa kanyang mensahe, nais niyang iparating yung mga nangyari at ginawa ng Diyos na siya po ay naging isang ating creator. He was called Father because He created everything. Amen. Siya ang pasimula ng lahat ng bagay at binanggit ang Son dahil siya rin po ang tinatawag Son as na binanggit taga-tubos o tagapagligtas, mga kapatid. Kaya yung kanyang introduction, ang kanyang sinasalita po rito, ang nais niyang iparating, yung Diyos sa pasimula, ito yung Savior. Yan yung kanyang mga introduction. At kaya nga po itong Holy Ghost, hindi niya binanggit dito dahil hindi siya naniniwala na may 3 co-equal persons. Dahil kung naniniwala si Paul, at kung totoong meron talaga, eh dapat tatlo ang kanyang isama sa kanyang introduction. Tignan ninyo. Jude 25 says that the Savior is the only wise God. Tingnan ninyo ha. Ang Jude 25 nag-declare, itong si Jude. Ito yung half-brother na tinatawag ng marami half-brother. Kapatid ni Jesus Christ sa Sa Ama. Sa kay Jose. No, kapatid niya ito kay Jose at kay Maria. Pero si Jose hindi talagang totoong ama ni Jesus Christ. Kaya tinawag siyang, sabi ng iba, half-brother dahil isa lang sila sa ina. Ang ama ni Jesus Christ ay, sabi ng Biblia sa Matthew, Holy Spirit. Holy Spirit po. Baka yung sabi niyo yung Father, hindi po. Holy Spirit. Tinawag ang Father hindi dahil nanganak siya. Tinawag siyang Father, ang kahulugan po niyan, dahil siya po ang pasimula ng lahat ng bagay. Siya po ang naglikha, siya po ang pasimula. Kaya Father in creation. Hindi po dahil Father dahil nanganak siya at merong anak. Hindi po yan, hindi po yan. Ang Diyos po hindi nanganganak. Tandaan po niyo yan. Tandaan po ninyo. Hindi po mangyayari ang Diyos ay manganganak. Dahil kung nanganak ang Diyos, hindi siya Diyos Ama. Anong tawag sa Kanya? Diyos Ina. Kaya hindi po siya manganganak.
Tinawag siyang Ama dahil siyang pasimula ng lahat ng bagay. Yan po yun kung bakit tinawag in-address Ama. Hindi na dahil ng anak siya, dahil may anak siya, hindi po. Dahil, ang sabi ng Biblia, si Kristo po ay naging anak ni Maria, nagbuntis si Maria nung hindi pa sila ikinasal ni Jose. Ang may kagagawan po, sabi, ay lalang ng Espiritu Santo. Kaya yung, kung titignan natin talaga, pag ihiwalay natin, sabihin natin, iba itong Ama, iba itong Anak, iba itong Espiritu Santo. Yan po. Mahihirapan na kayo. Pag iniwalay po nyo yan, ang labas po niyan, na ang Ama ni Kristo pala, Espiritu Santo, hindi palang Ama. Yan ang mangyayari. Subalit, hindi po yan ang paniwala namin. Bilang ngayon, na nagbago na po ang ating pananampalataya dahil po sa buong katotohanan. Okay, patuloy tayo. Jude 25 says that the Savior is the only wise God. Take note. If the person in the Trinity are supposed, kung sakali man, to be co-equal, why is person number 1 and person number 3 not wise also? Yan po yun. Hindi sila binanggit na sila'y mga wise din. Ang sabi ng Biblia na itong Savior is the only wise God. Pag sila po'y co-equal, bakit hindi binanggit? Sana sinabi na lang na sana sinabi na lang sa pagkasulat na ganito, Jude says that the Holy Trinity are wise. Hindi po sinabi niyan. Sinabi that the Savior is the only wise God. Tingnan nyo, mga kaibigan, napakalinaw po. If the person in the Trinity are supposed to be co-equal, why is person number 1 and person number 3 not included in these greetings? Are they not wise also? Where is the equality of wisdom? Sana ngayon, yung co-equal na yan. Kaya mali po yun. Mali po yung co-equal. Hindi po pwedeng mangyari yan. Kahit Diyos nagtanong, kanino ba? Sinong gawin yung co-equal ko? Hindi pwede yan. Matthew 24:35. Tignan ninyo. But of the day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. O bakit sinabi ng Panginoon yan? Sabi nila, tingnan ninyo, Trinity talaga o. Trinity talaga. Hindi po, real trouble ang mangyari pag may Trinity. Bakit po, Pastor Veles? Real trouble has developed. Not only is person number 2 not equal in knowledge, but person number 3 is not equal in knowledge either. Bakit? Hindi alam. Ano? Yung araw na mangyayari. Ano itong sinabi? Araw po ito ng kaligtasan, araw ng rapture. Ito po yung ibig sabihin. Hindi alam daw, sabi nila, talagang co-equal sila. Kaya iba yung Ama, iba yung Anak, iba yung Espiritu Santo. Kung totoong co-equal, sabi ni Jesus, sabi ng Matthew 24:35, but of the day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. Yung Ama lang nakakaalam. Sino? Yung araw ng pagbalik ng Panginoon. Yung araw ng rapture. Kahit na yung Panginoong Hesukristo na siyang babalik sa araw ng rapture, hindi niya rin alam. Tingnan ninyo. Kalukuhan po yan. Dahil pag ito po totoong may Trinity, dito naman, malaking gulo ito. Bakit? Dahil sinabi nga sa writings, itong librong sinulat natin dito, sinulat ko po. Anong sabi? Real trouble has developed. Not only is person number 2 not equal in knowledge, wala pala siya, hindi pala equal sa Father yung knowledge niya. But person number 3 is not equal in knowledge either. Hindi nila alam kailan mangyayari ito . Kung merong Trinity na co-equal, wala, wasak na. Wala, sira na. Malaking gulo talaga ang makakapag-develop sa kanilang isipan. Bakit? Dahil walang equality po rito. Kaya yung co-equal na yan, hindi to talaga totoo. Wala sa Bible yan. Formulation lang po yan. Formulated doctrine lang po yan.
Copy-paste lang po ito, kinopya sa mga turo at aral ng mga taga-Babylonia at ng mga taga-Ehipto, kinapi doon at ipinaste mo sa iyong paniniwala o sa ating paniniwala noon. Kasama ako diyan noon, no? Kaya nasumpungan at naunawaan ko, nako, copy-paste lang pala itong doktrinang dala-dala ko. Matthew 12:31 and 32. Here we find that blasphemy against the Son will be forgiven, but blasphemy against the Holy Ghost will not be forgiven. Tignan ninyo, saan naman ang co-equal? If there were co-equal persons in the Godhead, it would then be equally unpardonable to blaspheme either person number 2 or person number 3, even person number 1. And why is person number 1 left out completely? Why is it that there are only two here being mentioned, the Son and the Holy Ghost, and the person number 1, the Father, is not being mentioned here, that the Father is left out completely? He was left out. He was never mentioned in this verse. If it is really true that there are three distinct persons in the Godhead, and these three are co-equal, what happened now? What happened now? And that will be my great question. This is my question to all of my viewers and the listeners in this online Bible study. Have you examined this kind of teaching? Alam niyo ba, ginagamit itong referensya. Ako noon, ginagamit ko ito. Na pag tingnan ninyo, sabi ko rito, may dalawa talaga. O may anak, may Espiritu Santo. O magkaiba. Yung anak ay mapapatawad ang pagblaspheme mo. Sa Espiritu Santo, hindi mapapatawad. Ibig sabihin, magkahiwalay sila. Ginagamit ko ito. Na inakala kong tama ako. Subalit pagdating na doon sa co-equal person, wasak. Kaya na-confuse ako eh. Sabi ko, kung meron talagang tatlo at co-equal, anong nangyari? Sana equal sila eh. Ibig sabihin na sana ang naniniwala sa Ama, naniniwala sa Anak, naniniwala sa Espiritu Santo, dapat pantay. Kaya nga ako mag-pray. Kaya nga noon, na-confused na nga ako, kasama na nung makasamahan ko noon. Alam niyo na nangyari sa amin. Pag mag-pray kami, hanggang dumating na talaga ang punto, inuurasan na namin eh. Pag mag-pray kami, pag na-address namin ng Ama, kailangan urasan natin ilang oras ba tayo na mention sa Ama. Nang sa ganoon, pag i-mention naman natin ng Anak, ganun din dami ng oras ang dapat gamitin natin. At pag na-mention natin ng Espiritu Santo, pag-pray natin, ganun din karami yung oras. Bakit? Kasi co-equal sila para pantay ang ating prayer sa kanila. Tignan ninyo, nalilito ka tuloy, ako nalito na nga ako eh. Ang hirap, paniwalaan, ang hirap, ipagpatuloy itong uri ng doktrina. Unang Juan, 1 John 17 verse 9. We find chapter John 17:9. I mean John, not 1 John. Not 1 John. I will correct my first declaration. It is in John, not 1 John. In John 17:9 says, we find the Son, person number 2, praying to the Father, person number 1. Tingnan ninyo sa Juan 17:9. Masusumpungan natin ang anak. Itong person number 2 daw. Praying to the Father sa kay person number 1. Is this one God praying to another God? Kung ang anak ay Diyos, kung siya po'y Diyos anak, at ang amay, Diyos Ama. Meron bang Diyos na nananalangin sa isang Diyos pa? Tingnan nyo. Is this one God praying to another God? If you believe in the Trinity, that the Son is separated and different, separated from the Father, that Son is also a God, and that's the reason why we address it God the Son. Is it one God praying to another God? Nagawa ba ng Diyos na manalangin sa isang Diyos?
God will not pray to another God. God does not pray because only God can answer prayers. If the Son is God and the Father is God, no need of praying one to another. But why is it in John 17:9, we find here that the Son praying to the Father? Alam niyo ba anong inisip ng iba? Iba talaga. No! Bakit nanalangin siya, pastor? Hindi mo ba alam na itong papel na ginanap ng anak nung pagparito niya sa lupa, hindi niya dinala ang papel ng pagka-Diyos, dinala niya ang papel ng pagkaanak, isang katawan para tubusin tayo sa kasalanan. Sana ang dapat mag-pray, ikaw at ako bakit siya nag-pray sa Ama, pastor? Kasi tayo sanang magsalita nito, tayo sana mag-pray. Bakit siya? Kasi siya nga ang kumuha ng ating side. Tayo sana ang gagawa nito. Dahil pumarito siya, kinuha niya ang ating kalagayan. Tayo nga sanang ipapako sa krus, hindi na tayo napako. Bakit? Siya na nga ang kumuha ng ating kalagayan. Siya na ang gumanap ng ating kalagayan. Imbis na ikaw ang ipako, akong ipako, sabi niya hindi na, ako na lang magpapako para sa inyo. Kaya, ganun din sa prayer, imbis na ikaw ang mag-pray, ako ang mag-pray, nung dumating siya rito, sabi niya, hindi mo kayang gawin ito. Kasi kahit mag-pray ka, hindi ka papansinin. Bakit? Makasalanan ka. Paano ka papakinggan? Makasalanan ka. Ang papakinggan lang ay yung ng Diyos na pag lumapit sa Kanya, ay yung walang kasalanan. Bakit? Sabi ng Isaiah. Anong sabi ng Isaiah? Mga kapatid, alam niyo ba yung sinabi ng Isaiah? Nabasa niyo ba yung sinabi ng Isaiah? 59, 1 to the preceding verses? Basahin niyo yan. Anong dahilan? Pag may kasalanan, hindi makikinig ang Diyos. Kaya itong anak, itong katawang ito, itong laman na tinawag anak, hindi dahil lang anak ang Diyos, nung ang Diyos ay nahayag sa laman, itong laman, itong katawan na inihayag ng Diyos sa lupa ay tinawag na anak. Son means flesh, laman, anak. Yan pong ibig sabihin. Nung ginanap niya ito, siya na ang kumuha ng ating dako. Yung side natin, yung part natin, siya na ang gumanap. Siyempre, pag siya ang gaganap, lahat gawin niya, lahat ng bahagi ng ating katauhan, siya na ang gaganap. Kaya nag-pray na sana ikaw at ako mag-pray ngayon siya na. Bakit? Ito kasi ang dapat gawin mga kaibigan. Kaya nga ginawa ito. At nangyari, yan na po kung bakit nanalangin, hindi na yung anak, Diyos na anak. Nakapakahirap po na yung isang Diyos manalangin sa isang Diyos, hindi po pwede yan. Kaya dapat mong maunawaan ito. If the teaching of the Trinity is true about co-equal, does the Father ever pray to the Son? Never. Hindi po mangyayari yan. Remember, it is not an equal that prays, but a dependent. Kaya pag sinabi mong co-equal, giba po yun. Malaking problema. There's really a real trouble if you will believe in co-equal, because it is not an equal that prays, but a dependent. Okay? 1 Corinthians 15, 20 and 28. Ito rin yung ginagamit ko noon. Ginagamit ng mga kasamahan ko namin na doktrina daw na patutuo daw sa Trinity ito. Sa totoo lang, gamit kasi kami ng gamit ng sitas, akala namin tama na yun, yung pala, hindi lang naunawaan. Hindi pala para sa Trinity ito. Tingnan ninyo, 1 Corinthians 15, 20 to 28. Tell us that the Son shall be made subject eternally to the Father, while the doctrine of the Trinity says the Son will be equal to the Father eternally. Ay, nako! Kaya malaking kaguluhan. Ang doktrina ng Trinity, yung mga turo at aral na tinuturo ko noon, na itong anak ay equal sa Ama eternally.
Yan yung doktrina. This is the doctrine of the Trinity. While in 1 Corinthians 15:20 to 28 tell us that the Son shall be made subject eternally to the Father. And that's what 1 Corinthians 15:20 says about. While the doctrine of the Trinity, in the doctrine in which I embraced before, it says in my doctrine before, when I was under this doctrine, that our doctrine, the doctrine of the Trinity, says that the Son will be equal to the Father eternally. Oh, what another error again. Another great error again. Oh my God. Letter F, if the term co-eternal, ito na ngayon, the term co-eternal could not possibly be used to describe the relationship of the Son with the Father. May I repeat, letter F, the term co-eternal could not possibly could not possibly be used to describe the relationship of the Son with the Father. Why? Eternal means without beginning or ending. That's what the meaning of eternal means. Eternal means without beginning or ending. John 3:16 describes the Son as being begotten, the very opposite of the word eternal. Because the Son is being begotten according to John 3:16. And there was no even a single verse that will explain or that will prove that there is being mentioned eternal Son. Alam niyo yung salitang eternal Son, ginawa na lang yan, inaddress na lang yan, binigay na lang yan sa ating Panginoon. Subalit pag tignan niyo sa Biblia, ang nakarecord lang ay begotten Son, hindi eternal Son. Tandaan nyo, ang salitang begotten ay isang kabaliktaran ng eternal. Kaya hindi pwedeng gamitin yan. Pag ginamit mo lang, pag nabasa mo ng eternal Son, naniwala ka ng eternal Son, huwag ka nang maniwala sa begotten Son. Kasi baliktad na yan. Baluktot na yan sa doktrina mo. At pag naniwala kang merong begotten Son, huwag kang maniwalang may eternal Son. Kasi baluktot na yung doktrina mo. Kung sa pananalita pa, sa English grammar, ang tawag dyan ay redundancy. Maling paulit-ulit na sasabihin mo, mali pa rin yan, kahit ilang beses. So John 3:16 describes the Son as being begotten, the very opposite of eternal. In fact, the Bible goes into great detail to tell us about His birth and birthplace. Kaya nga, pag sinabi mong eternal Son, yung kanyang birth doon, meron bang record? Yung birthplace niya doon, meron ba? At pag sinabi mong eternal Son, paanong mangyaring may eternal Son? Pag sinabi mong Son, hindi po yan eternal. Pag sinabi mong Son, may pinagmulan yan. Saan galing? Siyempre, yung Son, nagmula sa Ama at sa Ina. Hindi mo pwedeng sabihin, anak, na walang pinagmulan. Pag sinabi mong anak, may pinagmulan yan. Saan nagmula? Sa Ama at sa Ina. Pag sinabi mong eternal Son, mali ka na, kaibigan. Ako talaga, alam mo noon, habang nagtuturo ako, meron na talagang confusion sa isipan ko. Pero, syempre, dahil inakala ko talaga, totoo, patuloy ang pangangaral.
Salamat sa Panginoon. May mga taong nagbahagi sa akin na nagsimula na ako'y magsikap na suriin. O noon, lumaban pa nga ako noon eh. Nag-discuss pa nga ako noon. Nag-discuss pa rin ako, matapang akong dinipinsahan ko ang aking doktrina. Matapang ako, gamit ng bersikulo. Pero alam niyo ba ano nangyari? Pag uwi ko sa bahay, kahit ako, nagugulumihan ang isipan ko eh. Sinuri ko ng maigi yung binahagi sa akin ng isang taong nagbahagi. Ikinumpare ko sa doktrina ko. Kaya nagsimulang na-confuse ako sa sarili ko. Tignan ninyo. Kaya maraming mga tao, pag truth seeker ka, talaga, pag anak ka talaga ng Diyos, pag katotohanan ng kailangan mo, hindi mo kayang yakapin ang mali. Umaasa talaga ako. Umaasa ako, naniniwala ako, na marami akong makasamahan pa, kasama ko noon, sa doktrinang maling yan, sa doktrinang Trinity na yan. Alam ko, marami akong kasamahan diyan, na katulad ko rin, na mayroong tinatawag na bukal ng pusong hinahanap ang buong katotohanan. Yan po. And let's go back to the verse we just studied in 1 Corinthians 15, 20, and 20, and examine them a bit farther. The scriptures describe the Son as being made subject or set aside. Set aside. So, the God may be all in all. Okay? So when the book of 1 Corinthians explain or speaks about in 15, 20, and 28, when it's explained about or tells about that the Son is being made subject, he meant to say it is being set aside, subject or set aside. Why? So the God may be all in all. And in other words, the work of the Son is going to be finished. And that's what he means. Not explaining, not introducing Trinity or co-equal or the doctrine of the Trinity. That's not the way it is. That's not what he meant there. 1 Corinthians 15, 20 and 28. May I explain to you? This is what the Word of God speaks about. This is what he speaks about and tells us about. Not what we think by our own understanding, but he wants to explain to us what he really means. The work of the Son is going to be finished. Ang trabaho po ng pagkaanak, yung trabaho ng pagkaanak ay matatapos din yan. At pag natapos na po yan, siyempre balik na. Ang Diyos ay maging Diyos talaga. Hindi siya maging Diyos na nahati-hati. Hindi siya maging Diyos na tatlo, kung hindi lalabas talaga na ang Diyos, Diyos talaga ng lahat, siya talaga isa lang. The Son is the Savior, and when He get to heaven, the work of the Savior will be finished. Once the church is caught away, there will be no more saving. Pagkatapos po ng rapture, wala nang saving, wala nang ililigtas, tapos na. As we know it, and the Son aspect of God will be completed and longer vital. Mahalaga na yan. Kaya itong pagkaanak ng Diyos na nahayag sa laman, tapos na yung kanyang ginawa, na sinabi ng Isaiah, ang Diyos ay paparito upang iligtas kayo. Yung isang Diyos na yun, paparito. Pagkatapos niya magawa ng pagligtas, kompleto na, vital na, babalik na, at maniniwala at makikita may isang Diyos na totoo. In fact, even the name of the Son that was given Him in Matthew 1:21 will no longer applicable. Pag nandun na tayo sa langit, hindi na gamitin niya na tagapagligtas pa. No, kasi ligtas na tayo eh. The Jesus in Greek means the Lord saves, or Jehovah is become our Savior, which would harmonize with Isaiah 43:10 and 11. Today, Jesus is the only saving name of God. Kaya sabi ng Acts 4:12, wala nang ibang pangalan na binigay sa silong ng langit na sa pamamagitan nito'y maligtas tayo. Wala na. Yung saving name na yan, yung Jesus na yan. Yan lang. Wala nang ibang pangalan pa.
Sabi niya Acts 4:12, say, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Notice, under heaven and given among men. To us, here and now, under heaven and given among men. He meant to say to us, here and now. We cannot possibly comprehend something greater than the name of Jesus, because we are still under heaven and among men. But when the saving is finished, God will write on us His new name according to Revelation 3:12. Pagtapos na ang saving, trabaho niyang pagligtas, di ba sabi ng Revelation, bagong pangalan ang isusulat niya, mga kapatid. Revelation 3:12. Yan po ang nakasulat. Kaya nga, may another erroneous evidence na gusto natin iprueba. Ano yun? Number 3, which would seem to indicate an eternal son. Yan yung kanilang tinuturo. Erroneous doctrine po. Sinabi ko na kanina, walang eternal na son. Ito po yung teaching ng Trinity po na tinatawag na meron daw eternal son. Na parang may eternal son. Parang lang. Pero hindi talaga eternal son yan. Walang eternal son. Begotten son po meron. Ginamit nilang reference yung nangyari sa kay Abraham sa Genesis po na sinabi in form of a man, and he also appeared in a fiery furnace with the 3 Hebrew children. Daniel 3:25 na sinabi where the form of the fourth is like the Son of God. Yan po yung ginamit nila. Ito yung nagamit namin noon sa Trinity. Ito yun. Na para baga sinasabi namin ito, matibay ito. Tingnan mo. Ito meron na talagang eternal Son. Kasi sa Daniel 3:25, basahin natin ganito, ganyan, na sinabi rito, na yung pang-apat, yung kanyang form of the fourth is like the Son of Man. Tingnan ninyo. Yan yung ginagamit namin noon. Totoo ba ito? Eternal Son na ba ito? Hindi po. What about the times that God appeared to Abraham in the form of a man? And the time in Daniel 3:25 when the form of a man appeared in the fiery furnace? Could this have been the eternal Son or person number 2? Now, I will give you the answer. This is my explanation to this. These appearances are known as theophany. Ano ba itong theophany? What is this word theophany? Or what is this thing called theophany? Theophany is a visible appearance of the invisible Spirit of God, which remain only for a brief period of time. It will not remain long or forever. But this theophany, and sometimes it was being addressed in the Bible, an angel of God. This thing is called a theophany, a visible appearance of the invisible Spirit of God, which remain only for a brief period of time. Notice in Daniel 3:25, the king saw one like the Son of God. He did not actually see the Son of God. And that's what the king saw
according to Daniel 3:25. Tignan ninyo, nung pagkabasa nila, sinabing like the Son of God. Ano kaagad ang ginamit na turo at aral ng Trinity? Kasama na ako noon. Ano kaagad? Tingnan ninyo, kundi may eternal Son o eternal Son? No! Ang sabi nga ng hari. Sino nagsabi? Ang hari. Hindi ang propeta. Ang hari. Sinong hari ito? Ito ba'y makadiyos? Ito ba'y hari na naniniwala na may isang Diyos? Hindi. Kalaban niya ito sila. Kaya nga, nailagay ito sa judgment, itong tatlong ito, Shadrach, Meshach, and Abednego. Dahil hindi sila naniniwala sa isang tunay na Diyos. Kaya nung makita ng hari, anong sabi niya? Sabi ng Biblia, nakita niya sino? Like the Son of God. Like pala yung sinabi sa iyo, eternal Son na kaagad. Huwag mong dagdagan kung anong nakasulat sa Bible. Nabiktima na ako dyan, dinagdagan ko Like the Son of God. Hindi sinabi na nakita niya yung the Son of God, kaya i-address ka agad, eternal Son. Mali po yan. Hindi magkakamali ang Biblia. Sinabi na ng Biblia, begotten Son, begotten Son. And the Bible does not mention eternal Son. And if there are some scripture in the Bible that explains about that it seems that there are eternal Son. This is not really the eternal Son. It seems like the Son of God, but actually this is not the eternal Son. The Revised Version puts the translation more correctly, like the sons of gods. Bakit sinabing like the sons of God? Why is it in the Revised Standard Version Bible, it being translated there, and this is really in a more correct way of translating when it is being recorded in the Revised Version. If you will read it in the Revised Version translation of the Bible, it has been put there, mentioned there, like the Son of the gods. Why they address it like the Son of the gods? Because this pagan king believe in many gods. Kaya nga po, kung titignan ninyo sa ibang sitas, nakalagay dyan, like the sons of the gods. Kasi naniniwala itong hari na marami talagang Diyos dahil paganismo ito siya. Naniniwala siyang maraming mga Diyos. Kaya ngayon naniniwala siya na itong isang ito ay anak ng isa sa mga Diyos. Kasi itong paganismo ito naniniwala na yung Diyos ay mayroong anak. Kaya ngayon ang nangyari. Kaya nga sa faith po ng mga pananampalataya at paniniwala ng ibang mga bansa, ay merong yung Diyos daw sa langit, maraming Diyos kasi sa langit, ay nag-asawa ng tao sa lupa at nagkaroon ng anak. Kaya nagkaroon ng maraming mga tinatawag na kalahati tao, kalahati Diyos. Yun yung kanilang paniniwala. Yan po yun mga kapatid. Kaya yan ang sinabi ng banal na kasulatan. The third evidence against the Trinity doctrine is that the teaching tries to make Jesus something less than who he himself declared he was and is, and which was and which is to come, the Almighty. Kaya natutuwa ako ngayon. Nagpapasalamat ako na nakalabas na ako sa doktrinang ito. Kasi nung nandito pa ako sa doktrinang ito, isang ebidensya, alam niyo kung bakit. Ginigiba nila ang katayuan at kalagayan, ang totoong kalagayan ng Panginoong Jesucristo dahil nilalagay lamang nila, sinisikap nilang gibain ang totoong kalagayan, ang totoong tinatawag na pagka ng ating Panginoong Jesucristo. Ginigiba nila. Dahil ang katotohanan talaga ng ating Panginoong Jesucristo, sinabi ng Biblia, siya po ay the Almighty. Pero nung sabi ng doktrina po, ng tinangkilik ko noon, hindi, pangalawa lang, second lang talaga.
binabawasan nila, binababa nila ang kalagayan ng Panginoon, binabawasan nila ang kalagayan ng Panginoon na ang sabi ng Biblia, the Almighty. Kaya nga meron man nagtuturo na si Kristo daw ay maliit lang Diyos kasi mighty lang siya. At itong malaking Diyos na kinikilala nilang Hebrew name daw si Jehovah, yun daw yung Almighty. At si Jesus ay mighty lang dahil maliit lang, anak lang. Tingnan niyo mga kapatid, kalukuhan yan. Kaya nga, okay, magpapatuloy tayo. There is none as mighty as the Almighty. The doctrine of the Trinity would try to make him to be just one of the Trinity three, or 1/3 of the Godhead, and would deny to him the supreme place he must have. Yung pagka-supremo, yung pagka-higit talaga, yung pagka-Diyos ng Panginoon. Kung ano siya, binabawasan, ginagawa lang, 1/3 lang, 1/3 ka lang, bahagi ka lang ng 1/3 ng pagka-Diyos. Ang Diyos po ay hindi nahati sa 1/2 o 1/3, hindi po. Notice the scriptures. Ano sabi ng Biblia? Jesus did not say, I have a beginning, but instead, He said, I am the beginning. Yan ang sabi ni Kristo. Sabi nila, hindi, si Kristo, anak lang talaga yan, nagsimula lang yan sa kwan. Sabi ni Kristo, I am the beginning. Hindi niya sinabi, I have a beginning. Revelation 1:8, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Tingnan niyo mga kapatid. Matthew 28:18. Jesus said, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Kaya nga, titigil muna ako dito. Ang tanong ko, ngayon, kung sinabi ng Panginoong Jesucristo, kung talagang ang Ama ay iba, ang Espiritu Santo ay iba kay Jesucristo, nung sinabi ni Kristo that all power is given unto me in heaven and in earth, do you mean to say that your Father, that you believe in the Trinity, that the first person, the Father, will become powerless at this moment? And you mean to say that if the Holy Spirit is different and separated from the Son, when Jesus declares that all power is given unto Him in heaven and in earth, you mean to say that the Holy Spirit becomes powerless if they are separated? And where is the equality here? How can you prove this? When Jesus said, all power is given unto me in heaven and in earth, no power remaineth in heaven on and even in earth. When He said, all power is given to me, anong mangyayari ngayon? Saan mo hahanapin? Bakit sinabi niyang all power is given unto me? Dahil pagkatapos po ng lahat ng bagay, ibabalik na sa Kanya. Siya po'y babalik na sa Kanyang kalagayan bilang isang tunay na Diyos. Nandiyan na, sinauli na. Nandiyan na po sa Kanya lahat. Dahil isa lang po ang Diyos na totoo. Kaya mga kaibigan, itong sitas noon ginamit ko rin na inakala ko patotoo sa Trinity ito. Yung pala, hindi mga kapatid. Bakit? Tingnan ninyo. The Greek word used here for power is exousia. Translated power in this verse. It literally means authority. Jesus actually is declaring that He has all authority in heaven and in earth. Just realize what He is saying. All authority in heaven. If He has it all,
therefore cannot be shared with any other person of the deity. Kaya, mga minamahal, meron pa akong mga supporting verses na sinulat na diyan. Acts 7:55, Matthew 26:24, 1 Corinthians 1:24, 2 Corinthians 4:6. Nandiyan na po yan. Sinulat ko na po yan dyan. Kaya, isulat nyo rin po. Basahin nyo po yan. Ngayong gabi po, mga kapatid, naway nagkaroon kayo ng liwanag ng katotohanan. Inuulit kong sabihin sa inyo, hindi ko po layunin saktan ang inyong mga damdamin. Because I do believe na ang inyong pakikinig, pagsubaybay po, ay isang pagsubaybay dahil hinahanap po ninyo ang buong katotohanan. Paulit-ulit kong sinasabi, hindi ko layunin saktan na ang inyong mga damdamin, bagkus nais ko po na ibahagi sa inyo ang buong katotohanan. Mahalaga talaga, mga kapatid. Totoo yan, yes. Marami tayong matutunan nito. Dahil sa pag-aral natin, dapat ay maging tiyak tayo, mga kaibigan. Maging tiyak tayo. Inuulit ko sa inyong sabihin, paulit-ulit. Ikinalulungkot ko po kung nasaktan kayo. Hindi ko po layuning saktan ang inyong damdamin. At kung kayo'y nasaktan man, isang kagalakan sa puso ko. Bakit? Pag nasaktan yung damdamin ninyo, ang ibig sabihin, ang inyong mga puso ay hindi pa pala mga bakal at bato. Pag ito'y nakakaramdam, ibig sabihin, mahal ka ng Diyos, hinihipo ng Diyos ang puso mo. Kinikilala ng Diyos na anak ka niya. Kung nasaktan ka, ang ibig sabihin, hinihipo ng Diyos dahil pinatutunayan ng Diyos. Anak, ganitong ibig sabihin ng Diyos, anak, salamat, hindi pa pala naging matigas na parang bato at bakal ang puso mo. Nakakaramdam ka pa pala. Ibig sabihin, anak, pwede mo pang tanggapin ang buong katotohanan. Anak, pwede mo pa palang tangkilikin ang mga aral ng buong katotohanan. Kaya sabi ng Diyos, kung nasaktan ka, anak, ang ibig sabihin, hinihipo ko ang puso mo dahil mahal kita, anak. Kaya ngayong gabi po, mga kapatid, manalangin tayo. Isama natin sa dalangin ang lahat ng ating mga kaibigan, lahat ng ating mga kapatiran, lahat ng ating mga viewers. Let's pray together right now as we close our eyes. Amang banal, muli nagagalak po kami na hindi kayang pigilan ang buong katotohanan, na ang iyong katotohanan, Panginoon, ay nagbibigay linaw sa amin. Ako'y naniniwala, Panginoon, na maraming mga isipan ngayon ang binuksan mo ng kaliwanagan, Ama. Maraming puso ngayon ang hinipo mo upang matutunan namin tanggapin ang buong katotohanan. Maraming salamat, Ama. Alam ko maraming nasasaktan, katulad ko rin noon na nasaktan. Subalit, ang sakit na aking naramdaman noon ay ginamit mo bilang isang tulay upang hanapin ko ang buong katotohanan. Ito rin po ang aking inaasahan sa lahat po ng aking mga kaibigan, mga kakilala, lahat po ng viewers ko, Panginoon. Ganon din sa lahat ng mga nagsubaybay at nanood at nakinig nito, amang banal ng pangangaral ng buong katotohanan. O Diyos, Amen. Simula ito ng malaking bagay na mangyayari sa aming kapaligiran, sa aming church, sa aming mga kapitbahay, Panginoon. Sa buong mundo, Ama, marami na ang maghahanap ng buong katotohanan. Hinihiling ko, Ama, hipuin mo, samahan mo, guide them, God, upang kanilang matuntun ang paraan at daan ng buong katotohanan. Hinihiling ko, Amang banal.
Amen. Gamitin mo rin ang aming mga kasamahang kamanggagawa ng pangangaral ng buong katotohanan. Ako po'y naniniwala, Ama. Kaya Panginoon, kung merong mga tao ngayon na maghahanap, kaya inihiling ko po, hanapin nila ang daan ng katotohanan. Ito pong aking samot dalangin, Ama. Pagpalain mo ang lahat ng aming mga viewers, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng mga nangakikinig, Ama. Amen. Alam kong mahal mo kaming lahat. Ito pong aking samot dalangin. In the name of Jesus, I declare, and by the authority of the words of God, and by the power of the spoken word, and by the power likewise of the name of Jesus Christ of Nazareth, I declare, God, salvation, Lord. I declare deliverance, God. And I declare the power of truth will prevail, God. Maraming maliligtas. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I declare tonight. Amen. Amen and amen. Amen. Kaya nga mga kapatid, ngayong gabi po muli, kung kayo po ay naghahanap ng tamang pastor na magbibigay sa inyo ng patnubay. Amen. Sinasabi ko na po lagi, marami tayong mga kasamahan na nasa buong mundo na po. Itong ating mga kasamahan, kahit saan po meron tayong mga simbahan at may mga pastor. Kung meron po kayong mga kaibigan at mga kasamahan, o kung mga viewers natin, kung kayo po ay nasa Hong Kong po, hanapin po ninyo. Nandyan po yung kasamahan namin diyan. No, yung isang magiting at mabait nating pastor diyan. No, Pastor Nilo Plaza po. Amen. Kung kayo po ay Bisaya na nasa Hong Kong, hanapin niyo po si Pastor Nilo Plaza. Nakakaunawa talaga yan. Kung gusto niyo magtanong para magkaunawaan sa Bisaya po, Pastor Nilo Plaza po, makakapag-explain sa inyo ng mga bagay na yan. Kung kayo nasa Canada, meron po tayong Filipino pastor dyan. Si Pastor Willie Mahadukon po, mga kapatid, at meron pang iba diyan. USA po, nandiyan po si Pastor Ben Patch po. Kaya po niyang bigyan ng katugunan ang mga katanungan po. Nandiyan din po sa ibang bansa. Hanapin din po ninyo Pastor Richard Gabukan. Makakapagpaliwanag po sa inyo, lalo na kung kayo'y Pilipino. Mga Pilipino, pastor po ito ang aking inintroduce sa inyo. Marami pa po. At inaantay ko pa ang iba nating mga pastor na Pilipino nasa ibang bansa. Kasama po si Pastor Lee, nasa ibang bansa din po, parang nasa Middle Asia. No, hinihintay ko na lang mga kaibigan, yung complete address na ipadala nila para banggitin ko po sa aking online Bible study na paghanapin po ninyo yung kanilang address ay ibibigay ko po sa inyo mga kaibigan. Amen. Kaya po ngayong gabi mga kapatid, lahat po no na mga kaibigan natin sa ating online broadcasting or online Bible study. Tatapusin ko po ang pag-greet sa lahat po, yung lalo na yung hindi ko po nag-greet kanina, mga kaibigan, no? Amen. Ipagpapatuloy ko po ang pag-greet sa kanila upang sila po ay matuwa din naman at malaman nilang nandirito ako na nakikita ko na sila ay kasama ko. Amen. Ipagpatuloy ko po. At doon sa akin ang nag-greet no, kanina, nung hindi pa tayo nagsimula, muli sabihin ko masalamat sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay. Magandang gabi sa inyo. Ngayon din po, sa kay Sister Joy Ipili Pabuhaya, amen, magandang gabi sa iyo diyan, no? Amen. Praise God. Amen. At ganun din po, isang kasamahan natin, nasa Cebu po ito, Pastor Ondo or Pastor Pascal Henerelao. Amen. Yung kasi po itong Pascual po sa atin na name, sa ibang bansa po ay Pascal ang tawag po nila diyan. Yan po yung kanilang pag-pronounce. Or either sabihin na nga natin kay Pastor Ondo, mas kilala po siya sa kay Pastor Ondo, Henerelao po. Amen. Meron din po siyang online na broadcasting po. So baybayan din po ninyo. Inaantay ko na lang no, na ibigay nila sa akin ang complete address po. Amen. Magandang gabi din po kay Pastor Henerelao o Pastor Ondo Henerelao po no, sa inyo diyan.
buong pamilya. Sir, Pastor, mayong gabi kaninyo diha sa tibok nimong pamilya o sa inyong ministeryo ang panalanginan sa Ginoo kamo. And likewise kay Pastor Cesar Nuega po, isang pastor din po natin, amen, sa Bacolod City po, Taal Lopez. Haina po ang address ng simbahan ng ating isang butihing pastor, Pastor Cesar Nuega po. Kaya diyan sa Bacolod, kung naghahanap kayo yung doktrina po, no, kung kayo po'y under sa doktrina ng Trinity po at naliwanagan po kayo diyan po sa Taal Lopez, hanapin po ninyo in the person of Pastor Cesar Nuega. Amen. Praise God. Nandito nga pala nagsusubaybay sa atin. No, Pastor Cesar Nuega nagsabi, praise the Lord, Director. Praise God, no? Pastor Cesar, magandang gabi din sa inyo diyan. Wow, no? Nag-greet po siya sa atin. Ang sabi po ni Pastor Cesar Nuega, praise the Lord, Director. Yes, praise the Lord. Sir, magandang gabi sa iyo, Pastor Cesar, kasama ng iyong buong pamilya. Amen. Ingatan kayo lagi ng Panginoon, no, lalo na sa kasagsagan itong krisis na hinaharap natin. Buong mundo ito. Kaya ingat kayo. God bless sa inyo diyan, sa buong pamilya po, Nuega, at sa ministry po. Amen. Ganon din po kay Pastor Alejo Bartolay Sr. Watching po, Pastor. Always right time. This kind of message. God bless your ministry. Maraming salamat po, Pastor Alejo, no, sa inyong message pinadala sa atin dito. Yung inyong mga response po ng message, nakakapag-encourage po, nakakapagpataba ng puso at inspirasyon na magpatuloy tayong mangaral. Magandang gabi din sa iyo, no? Ihado. Magandang gabi diyan kay Pastor Ihado Alejo Bartolay Sr. at sa iyong ministry at sa pamilya. Amen. Ganon din po sa kay Sister Mabel Villa Falge. Sabi niya, Amen, Pastor. Watching here. Nasa Punumulo, nasa Canary kayo. Salamat, no, Sister Mabel Villa Falge. Sa buong pamilya po, Villa and Falge family. Sa mga kabataan niyo diyan, mga anak ninyo, at syempre sa iyong beloved husband, no, kay Brother Falge. Magandang gabi sa inyo diyan. Lagi kayong ingatan ng Panginoon. Amen. At kasama natin, Pastor Nilo Ocho Plaza. Amen. Sabi niya rito, dami kong natutunan, sir. Thanks. Nako, salamat din po, Pastor Nilo. Salamat din, sir. Salamat. Yung message mo po na pinadala, nagbigay sa akin ng karagdagang inspirasyon at sipag pang mag-research pa, no? Amen. Dahil sinabi mo, marami kang natutunan, so nakapagbigay sa akin ng challenge na magsikap pa talaga akong mag-research pa, no? Amen. Maraming salamat, Pastor. Ingatan ka lagi ng Panginoon. At kung maaari sana, no, Pastor Nilo, ipadala mo sa akin, i-chat mo sa akin yung complete address ng church para matuntun din ng mga marami nating viewers. Amen. God bless you, Pastor. No, Pastor Nilo Plaza, kasama ng buong pamilya ng iyong butihing may bahay at mga anak. Ingatan kayo lagi ng Panginoon diyan sa Hong Kong. Ingatan kayo. Amen. Na manatili kayong safe and secure always. Ganon din po sa Kabakan po kay Pastora Merlita Imarga. Ihada, magandang gabi sa inyo diyan, ha. Magandang gabi din sa kay Ihado, kay Pastor Balz. Sabi ng aking ihada o ni Pastor Merlita Imarga na ating resident pastor po sa Kabakan. Amen, Pastor! Glory to God! Wow! Amen! Nakakapag-encourage talaga kayo. Ganon din, magandang gabi po, no, sa inyo diyan at sa buong pamilya Imarga po, sa mga kabataan diyan, ha, sa mga anak. Magandang gabi at mga apo, magandang gabi sa inyong lahat diyan. Ganon din po sa kay Brother Ervin Alperito po, magandang gabi din sa iyo, Brother Ervin. Amen. God bless you. Ingatan ka lagi ng Panginoon diyan. Ganon din kay Brother Jordan Julie. Magandang gabi din, Brother Jordan. Amen. Ingatan ka lagi ng Panginoon. Bigyan lagi ng proteksyon sa buhay araw-araw. Amen. At muli, mga kapatid, amen.
Ngayong gabi po muli sa lahat po ng ating mga viewers, lahat po ng ating taga-subaybay, taga-pakinig po muli. Amen. Ako po'y nagpapasalamat na lagi tayong magkasama sa pag-aaral po ng buong katotohanan. Ngayong gabi po mga kapatid, muli, nagagalak ako na sabihin sa inyo na ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumasa inyo. Lagi kong idinadalangin sa Panginoon, ingatan kayong lahat, lalong-lalo na kayong makasama ko sa online broadcasting or Bible study. Kayo, hindi ko makalimutan, lagi kong isinasama sa dalangin na ingatan kayo ng Panginoon. Sa araw at gabi, lalong-lalo na sa kalagayan natin ngayon, lalong-lalo na tayo ginugulo nitong isang pandemic COVID-19. Marami nang nawala ng buhay, subalit ang aking dalangin, ingatan tayo lagi, tayong lahat, lagi ng Panginoon. Ito po muli, si Pastor Lope Roger Bautista Velez na nagsasabi, ang buong katotohanan lamang ang siyang magpapalaya sa atin. Dahil po sa buong katotohanan, nais kong ibahagi ang buong katotohanan dahil po mahal na mahal ko po kayong lahat. Magpapaalam na po ako muli. Magandang gabi sa lahat. Paalam na po. Ingatan tayo lagi ng Panginoon. Bye-bye po mga kaibigan, mga kapatid. Praise God.